Hallelujah, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bagaman tayo nakararanas ng mga pagsubok, napakasarap pa rin umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, sa paumpisa ng ating gawain na niya po, lahat na tumayo at umawit sa ating Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Makinig ka, Panginoon, para lamang sa'yo. Ang lahat ng bagay na ito, mga kapatid, mawawala, pero ang pag-ibig ng Panginoon, ang Panginoon natin. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. To you, Lord, I call. You are my rock. Do not turn a deaf ear to me, for if you remain silent, I will be like those who go down to the pit. Kailangan natin ang Panginoon ngayon. Sa sitwasyon na ito, sa ating buhay, kaya wala tayong makahanapin kundi ang Panginoon.
mo, Panginoon, ay pawalang hanggan. Bukas noon ngayon, kapag kailanman
Puri ka po ito sa umaga. Sige po, mahalin po kayo po habang tayo po ay nananalangin. Tuloy po tayong dumako sa presensya ng pananalangin sa sandali po ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, salamat sa isang malayang pagpupuri na sa kabila, Lord, ng mga mga disaster na nangyayari, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti, sapagkat Ikaw yung nag-iingat, Panginoon. Mahalaga ang buhay, sapagkat ang buhay, Panginoon, ay nagmumula po sa iyo. At salamat, Lord, kahit na po, Lord, dumating yung mga sakuna, Panginoon, ay Ikaw pa rin po ang nag-ingat sa iyong pong mga anak. Lord, yung mga material na bagay na maaaring na pinsala sa amin, kaya mo pong ibalik, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ang nais mo lamang po, Panginoon, ay hindi ka namin makalimutan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya may mga pagkakataon, Panginoon, Ikaw ay nagpapaalala, Ikaw ay, Lord, kumikilos upang makita po namin sa aming sarili na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay tunay nga, Panginoon, sa isang iglap ay mawawala. Subalit Ikaw na aming Diyos ay tunay na nariyan, Panginoon, sa anumang panahon. Hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Lord, sa umaga po ito, patuloy, Lord, na kami ay nagpapasalamat. Kung meron man po, Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos, Panginoon, ang kanila pong kaarawan, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, kanilang buhay, kung paano mo po sila pinagpala noong mga nakaraang taon ng kanilang buhay, ay muli sa panibagong taon na ito na yung pinagkakaloob, ay muli mo silang pagpalain, kalinganin, ingatan, at pagluguin sa kanilang pananampalataya, na ang kanilang buhay magamit mo po, Lord, sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, salamat din kung meron man po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Lord, natangin ko po na patuloy na Ikaw po, Panginoon, magpala po sa kanila ang bigis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Ay patuloy mo pong panatilihin, O Diyos, sa kanilang buhay. Sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga karanasan, ay lalo pa silang maging matatag at lalo pang mas maging malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at pagpalain mo po ang kanilang buhay. Sa umaga pong ito, Lord, patuloy din po kami nagpapasalamat sa mga panalangin na binigyan mo po, Lord, ng katugunan. Mga kahilingan, Panginoon, na nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat sa iyong katapatan na Ikaw ang Diyos na matapat na tumutugon, Panginoon, sa aming mga panalangin. Sa umaga pong ito, Lord, patuloy po kaming papasalamat po sa iyo. Lord, salamat sa patuloy na kabutihan mo po. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong pagsama. Lord, sa umaga po ito, tinataas ko rin ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mong pong kahilingan patungkol, Lord, sa kanilang mga pangangailangan, Ikaw po ang Diyos na magpuno. Dalangin ko po, Lord, na Ikaw ang laging unahin, gaya ng iyong pamantayan, upang idagdag mo po sa amin ang lahat ng bagay na kailangan po namin, dahil ito po ay iyo pong pangako sa iyong mga salita. Panghawakan po namin ang iyong mga salita. Isabuhay namin ang iyong mga salita, kung ano po yung itinuturo, kung ano po yung mga principles, kung ano po yung pinagagawa ng iyong salita, upang ang kapangyarihan po nito, Panginoon, ay mag-usap, kumilos, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat, na kapag kami ay sumusunod
at ginagawa po namin ang iyong inuutos. Lord, ikaw ang Diyos na nagpapala po sa amin. Turuan mo po kami na hindi maghawakan sa sarili naming paraan. Minsan, Lord, kahit na nabasa na namin sa Biblia, minsan, Lord, kahit na naituro na sa amin, pero Lord, ang problema, minsan yung pamamaraan pa rin namin ang ginagawa namin. At yung resulta, Lord, kung ano yung ginawa namin, the same result, Panginoon, sapagkat hindi namin sinunod ang iyong pamantayan. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat, na kung ano ang iyong sinabi, kung ano ang salita mo po, kung ano yung sinasabi ng iyong mga salita sa Biblia, panghawakan, sa buhay, sa gawa, upang maranasan po namin ang kapangyarihan po nito. Sa umaga po ito, kung meron mang kahiligan patungkol sa mga karamdaman, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng mga karamdaman, sa umaga po ito, Lord, dinadalangin ko po ang iyong pagpapagaling sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay kanilang maranasan na lumang pong karamdaman. Lord, sa pangalan mo po ay sinasaway po namin at nagdideklara po kami ng kagalingan sa sino man pong may karamdaman sa amin pong mga kapatid. Lord, patuloy na sa umaga pong ito, kung meron mga suliranin, mga pagsubok, mga kabigatan na pinagdadaanan ng aking mga kapatid, ikaw po ang Diyos na magbigay ng kalutasan. Samahan mo po sila. Tulungan mo po sila na mapagtagumpayan ng anumang pagsubok na maaaring mayroon po sila sa kasalukuyan. At dalangin ko ang kabutihan mo po, ang pagtulong mo po, ang pagkilos mo po upang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok na ito ay paranas mo po sa kanila. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na mapagpala. Ikaw ang Diyos na nagmamahal. Lord, sa umaga po ito, ihanda mo po, Lord, ang aming mga buhay, ang aming puso, aming isip, upang sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay patuloy kaming matuto at sa aming pagkatuto, sa buhay po namin ito, upang kami ay lumago sa aming pananampalataya. Lord, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang patuloy na ipagkaloob mo po sa amin, upang sa umaga po ito ay may kagalakan kami na sasamba, magpupuri, makikinig ng iyong mga salita mo po na siyang aming buhay, na siyang susi ng pagpapala sa aming pagsunod ng buong puso po sa iyo. Maraming salamat sa umaga po ito. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. At para naman po sa ating mga announcement, ang San Isidro Sunday afternoon worship po natin ay kansilado po muna sapagkat meron tayong mga kapatid na nasalantali po ng bagyo. At para naman po sa ating midweek service, ito po ay sa next, sa August 1. Sa August 1, opo, at ang speaker po ay to be announced. Meron po ba tayo nakalista sa cellphone? Kahit sa cellphone po muna. Ayan, at sa ating gawain po, ang pagiging usher, lilinawin lang po natin. Pag kayo po ay naka-schedule na maging usher, maaari po lamang na magtungo kayo sa ating bahay na mas maaga. Kung ito po ay 7, punta po kayo ng 6 sa midweek service. Kung ito po ay 9:30, punta po kayo ng 9. Sapagkat kayo ay nakaatag po na mag-organize ng maupuan ng ating mga kapatiran. Yun po ang trabaho ng usher, na isaayos ang gawain ng ating Panginoon. So yung mga may schedule po bilang usher, ganun po ang ating gagawin. Salamat po sa Panginoon. At ito pa nga po, para sa ating Sunday service ay to be announced. Meron po tayo sa cellphone. Kuya Rina, meron po ba? Kabisado Kuya Rina? Apo? Salamat po sa Panginoon at sa ating Sunday service sa August 4. Ayan, ipa-flash na lamang po sa ating mga screen ang speaker, worship leader, song leader, worship leader na song leader pa.
August 4. Ito po. Para sa ating August 4 Sunday service, ang ating pong speaker, Reverend Emmanuel Castro, ang ating pong worship leader, Sister Cristita Barza, ang ating naman pong tithe and offering encouragement, ang ating Sister Rhoda, at ang ating usher po, Sister Judith Bourbon. At maraming salamat po sa ating flower sponsor sa umagang ito, ang Bourbon family. Palagpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Hanggang po sinasaayos po ang ating multimedia sa umagang ito. Tayo po ay ninanais na ano nga po ba ang kaibahan ng tithes and offering? Ito po ay lilinawin natin. Ang tithes po ay command ng ating Panginoon. Ito ay utos ng Panginoon ay sinasagawa nung panahon pa ng mga Genesis. Bago pa man dumating si Moises, ito po ay sinasagawa. At ang offering naman, ito po ay pagbibigay ng buong puso, taos puso, katulad sa aklat ng mga gawa. Sa aklat ng mga gawa, ang ginawa po ng mga mananampalataya, pinagbili nila ang kanilang mga kayamanan, kinagpakabuhayan para suportahan ang mga manggagawa ng mga Panginoon at nung mga panahon po na yun sagana ang manggagawa ng ating Panginoon. Sa aklat ng mga gawa, kung inyo po itong labas. At ito na nga ang ating announcement para sa ating San Isidro Sunday Service Council. Other announcement po. Youth service every Saturday po at 4 p.m. Ayan po, inaanyahan po natin ang mga kabataan kung kayo po may pamangkin, kapatid. Anyahan po natin sa ating youth service. Ito po ay para sa kanila. Next po, midweek service and prayer meeting. Yan, ang midweek service ay prayer meeting ay napakahalagang gawain din po ng Panginoon. Ito po ay sa kalagitnaan ng linggo. Bakit natin kailangan? Kasi napakalayo ng Sunday. Tapos, itong midweek service ay kailangan natin pag-support spiritual sa ating Panginoon. Iyan, at lagi po ito, i-encourage po natin ang ating mga kapatiran na umattend ng ating prayer meeting. Kasi, ang pagpapanalangin po ay pagpapatatag ng ating iglesia. Amen! Ito po, ano po yun every Thursday po 7 p.m. mga kapatid. Opo, at ayan ang ating speaker for Sister Susan Lozada, worship leader Sister Cristita Barza, Asher Jasmine, for born testimony Brother Ray Lozada. Santa Cena Sunday Service, ito na po ay sa August 4. Speaker Pastor Manny, worship leader Sister Cristita Barza, tithes and offering encouragement Sister Rhoda Mendoza, ang ating pong usher Sister Judith Bourbon, flower sponsor Briola Family. Ay, the community mission every Saturday at 8 a.m. po ito. At to be announced na rin po, dahil din po sa nangyari niya bagyo. At yan nga po, ulit mapalakpak po natin ang Panginoon sa buhay ng Bourbon family sa ating flower sponsor. Tinandaan natin ang ating mga puso at isip, Biblia, notes, ayan, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, at dadalhin ng ating Sister Laarni Acosta. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at Happy Lord's Day po sa inyo. Mayroon pong nagsasabi na ang Biblia po ay hindi na angkop sa panahon natin ngayon dahil malaki na daw ang pagbabago ng sistema ng pamamaraan ng pamumuhay at ng kaugalian ng tao. It is out of date, behind the time. Ibig kong sabihin, ito ay napaglipasan na ng panahon. Mas advanced na daw po ang isip ng mga tao ngayon kung ikukumpara sa kaisipan ng Biblia. Mas matatalino na raw ang taong nabubuhay ngayon kaysa sa mga taong nabuhay noon. Noon daw ay hindi pumasok sa kanilang kaisipan na mag-imbento ng mga kasasakyan katulad po ng mga ginagamit natin ngayon upang madali po yung kanilang paglalakbay. Ang karaniwang sasakyan po nila ay mga hayop katulad ng kamelyo, kabayo,
asno at mga bangka. Noon ang kanilang komunikasyon ay tumatagal ng ilang araw bago makasagot ang kabilang panig. Totoo po ito dahil naranasan ko po ito nung ang ating pong chairman, nung kami po ay mag-boyfriend at girlfriend pa, 12 days po talaga ang tagal ng tinatagal ng return ng aming komunikasyon. But now, communication can come to us at the speed of light over thousands of miles in full color. Hindi po ba totoo naman? Pindutin mo lang yung cellphone mo, makakausap mo na siya through messenger. True technology has changed, man has not. Ang tao po ay nanatiling katulad ng mga naunang tao. Ang tao noon ay matigas ang ulo at hanggang ngayon ay matigas pa din ang ulo. Hindi lang po matigas ang ulo, ito po ay palala ng palala. Ang tao noon, pasaway sa Diyos, ang tao din ngayon ay ganun din. Mabuti kung ang tao ay mas matalino, mas magaling, at madiskateng katulad ni Solomon. Pero hindi po ito ang dapat natin maging basehan para sabihin na ang Biblia ay hindi na po angkop sa panahon natin ngayon. Bawat henerasyon po ay gustong mag-isip na sila'y matalino, mas magaling, at mas madiskarte kaysa sa mga nauna. Pero ang pagkakamali po ng mga naunang tao ay katulad pa din po ng pagkakamali ng tao ngayon. Mas higit pa. Ngayon po ay pumunta tayo sa talata na nagpapakita ng tao in general ay hindi nagbabago. Sila'y naturuan, ngunit hindi nakinig. Ang tao po ay sadyang makasarili at ang gusto ay ang kapakinabangan sa kanyang sarili. Modern man is no different than ancient man. Tinuruan po ni Jesus ang kanyang mga alagad at ito po ay matatagpuan sa Mateo 20, talatang 20 hanggang 28 at inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Mateo 20 verses 22-28, babasahin ko po ito sa wikang Tagalog sa salin po ng Magandang Balita, Biblia. Verse 20, lumapit si Jesus, ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko ay babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklugang sinasabi ninyo ay para sa pinaghahandaan ng aking Ama. Verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang masusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo, sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at alay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.
Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, marami po salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming mapapurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Marami pong salamat sa umagang ito dahil muli mo pong nagamit ang aking buhay, Panginoon, sa pagdadala ng mensahe sa aking mga kapatid. At nawa, Panginoon, pagpalain po yung mga anak mo na nakikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nakakaupo na po ang lahat. Commercial lang po. How to be great in God's kingdom, ang pabagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa unang talata po kung inyo po mapapansin, doon po sa talata, sa kaunahan po ng verse 20, may 3 beses po na nabanggit ni Jesus yung kanyang paghihirap at kamatayan sa krus at ang muli niyang pagkabuhay. Lumapit po ang asawa ni Zebedeo na ina po ni Santiago at Juan. Ang paglapit niya pong ito ang nagbigay ng katanungan sa aking isip na bakit ba ang lakas ng loob ng babaeng ito na utusan niya ang Panginoon. Ano po ba yung kanyang sinabi kay Jesus? Sabi po sa verse 21b, sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa aking tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Bago po yan, kilalanin po muna natin yung ina nila Santiago at Juan. Sino po ba itong babae na ito? Ang pangalan niya ay si Salome. Sino po ba si Salome? Si Salome po ay siya po yung babae na nakatanaw sa malayo na kasama ni na Maria na ina ni Jesus at Maria Magdalena nang ipako po sa krus si Jesus. Yan po ay makikita natin sa Marcos 15, talatang 40. Siya din po ay isa sa mga nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus nang malagotan siya ng hininga. Kasama po niya dito si Maria Magdalena at ayon po sa aklat ni Juan 19 verse 25, siya po ay kapatid ni Maria na ina ni Jose. So Salome pala na ina ni Santiago at Juan ay tita ni Jesus dahil ito ay kapatid o half-sister ni Maria. Ayon po yan sa ibang pag-aaral. So malapit po pala yung relasyon nila Santiago at Juan kay Jesus dahil sila ay magpipinsan sa laman. Kaya pala mapapansin natin kung paano ginamit ng kanilang ina ay yung kanyang karapatan bilang tita ni Jesus. Dito din natin makikita na malapit si Jesus sa kanila. Nung sa bahay ni John the Beloved, pinatira yung kanyang ina nang siya ay nakapako sa krus. Yan pa makikita natin sa John 19:26. Si Salome o si Maria Salome ay kasama din po nagpunta sa libingan ni Jesus upang pahiran ng pabango ang kanyang bangkay. Siya ay masugid na tagasunod ni Jesus. Kaya pala napakalakas ng loob ng ina nila Santiago at Juan na humiling kay Jesus at tila iniutos sa kanya na paupuin yung 2 anak nito sa the most prominent position in Christ's kingdom. Dahil siya ay tita ni Jesus. Ang hinihingi niya ay ang 2 at 3 na matataas na rank sa kaharian ni Jesus. Dahil iniisip din nila na ang tinutukoy na kaharian ni Jesus ay sa mundong ito. We often find that position are not filled with a person best qualified.
but the person with the best connection. In this case, we see the mother of James and John seeking to use the relationship, yung kanyang relationship bilang isang aunt o tita ni Jesus to gain prominent position for her two sons who are Jesus' cousin. But again, that is the natural way of the world. Sa kanilang panahon, ganoon din ang paraan po upang magkaroon sila ng malaking pag-asa na mapabigyan ng hari. Ito po yung lumuhod sa harapan ng hari at ito ang ginawa ni Salome. Yes, nangyayari po ito sa ating panahon. Kapag kamag-anak mo ang nakaupo sa mataas na posisyon, malakas po ang loob niya na siya ay mapaguran at mapagbigyan. Ngunit ang bagay na ito ay hindi binigay ni Jesus sa halip. Ang sinabi po niya sa verse 22a, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Ang ginawa po ni Salome ay natural lang sa isang ina na nagdanais na mapaganda ang buhay ng kanyang mga anak. Gusto natin na maging mataas sa lipunan. Gusto niyang maging mataas sa lipunan ang kanyang dalawang anak. Halos lahat po dito gusto na may pangarap po ang isang ina sa kanyang mga anak. Andiyan ang gusto nila na maging inhinyero, lawyer, maging doktor. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi po masama ito. Pero meron po bang nangarap sa inyo na maging gusto ng kanyang mga anak ay isang maging masugid na tagusunod ni Jesus at maglingkod sa kanya habang siya ay nabubuhay? Meron po bang nangarap sa inyo na mga anak natin na someday maging pastor ang panganay ko? Gusto ko maging choir conductor ang bunso kong babae. Mas maganda po kung ito yung magiging paraan natin, pangarap natin sa ating mga anak. Ang sabi pa ni Jesus sa mag-iina, ito po ay mababasa natin sa verse 22b to 23. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng darasin? Opo, tugon nila at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga uupuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Bago po sabihin ni Jesus sa mga bagay na ito, nabanggit na po niya 3 beses yung tungkol sa daranasin niyang hirap. Kaya nalalaman nila kung ano yung laman ng saro na iinumin ni Jesus. Ito po yung saro ng paghihirap. At kung ano po yung bautismo na ibabautismo sa kanya, bautismo ng kamatayan. Malakas din ang loob nila na sumagot na opo. Kaya ang sabi po ni Jesus, daranasin ninyo ang mga ito. Sa ating pong paglilingkod, makakaranas po tayo ng paghihirap, ng pag-uusig ng ibang tao, at ng ating kapwa Kristiyano. Makakaranas po tayo ng paglalait, katulad ng mga naranasan ng mga apostol, at tayo makakaranas ng kamatayan habang naglilingkod sa Kanya. Lahat po ng mga apostol ay nakaranas dito. Pero noong mga panahong aarestuhin si Jesus, ano po yung nangyari sa kanila? Tumakbo at iniwan si Jesus. Yan po ay makikita natin sa Mateo 26:31 at Zacarias 13:7. Si Pedro at Juan lang ang sumunod na apostol sa kanya nang siya ay arestuhin ng mga Hudyo. Ngunit sa bandang huli, bumagay din po si Pedro at ikinaila niya si Jesus ng ilang beses po?
ng 3 beses. Ang natirang tapat hanggang sa maipako si Jesus ay si Juan o si John the Beloved na kapatid ni James na pinsan ni Jesus. Si James ang unang uminom ng paghihirap at kamatayan sa kamay po ni Hari Herodes. Siya'y pinapugutan ng ulo sa pamamagitan ng espada at sumunod si Pedro. Tanging si Jesus lamang ang hindi namatay tanging si Juan lamang ang hindi namatay sa kamay po ng mga kalaban. Siya lang yung tanging apostol na namatay sa katandaan. Namatay siya sa isla ng Patmos. Pero kung pag-aaralan po natin, siya po yun, si Juan po yung pinakamatagal na nakaranas ng pag-uusig sa mundo. At nanghirap dahil sa paglilingkod kay Jesus, dahil siya po ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa ibang apostol. It is much easier to die for Christ than to live for Him. Kaya po maging si Paul, gusto niya pumanaw sa buhay na ito dahil mahirap po sa mundong ito na ating ginagalawan. Ninais niyang pumanaw upang makapiling si Kristo. James and John and other apostles did drink the cup of Christ's suffering. Are you ready and willing to do as well? Mas mabuting maging dakila sa kaharian ng Diyos kaysa maging dakila sa mundong ito. Paano magiging dakila sa kaharian ng Diyos ayon kay Jesus? Nang marinig po ng 10 alagad ang kahilingan ni James and John, sila po ay nagalit. Sabi po sa verse 24, ang sabi po sa English translation, they are moved with indignation against the 2 brethren. May intense, sobrang nagalit sa dalawa. Why? Dahil gusto rin naman nilang maging dakila sa kaharian ni Jesus. At sila'y nagtanong kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Kung nais nating maging dakila, maglingkod tayo sa ating kapwa. Yan po yung una. Kung paano po tayo magiging dakila sa kaharian ng Diyos ayon kay Jesus. Sa the New King James Version po, sa verse 26b, sabi po dyan, but whoever will be great among you, let him be your minister. Greek word for minister is diakonos, meaning messenger, waiting man, or servant. Literally meaning is through the dust, referring to the dust raised by the busy servant or messenger. Nung po sabihin ni Jesus ng salitang ito, wala pa pong sementadong daan. Puro alikabok po ang matatapakan nila. Kaya po ang totoong servant or masipag na messenger ay lagi pong napapaangat ang alikabok sa tuwing siya ay gagalaw at maglilingkod dahil siya ay masipag. Mga kapatid, maging busy tayo sa paglilingkod sa ating kapwa. Maging masigasig tayo sa pagtugon sa kanila. Hindi po tayo naging Kristiyano para paglingkuran ng ating kapwa, kundi tayo ay maglingkod sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ano po ang sabi sa Pilipos 2:3 hanggang 4? Ang sabi po dyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ng iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Sabi po dyan, magmalasakitan tayo sa isa't isa. Sapagkat tayo po ay iisang katawan.
ang taong walang malasakit ay laging may pasakit. Ngunit ang taong may malasakit, laging gumagawa ng paraan para maipakita ang malasakit. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12:10, sa NIV po, be devoted. Sa King James Version, be kindly affectionate to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Sa ating po mga Pinoy, iba't iba po ang ginagamit natin patungkol sa salitang love. Andiyan po yung iniirog, minamahal, pag-ibig, sinisinta-sinta. Pero halos pareho lang po ang mga kahulugan nito. Pero po sa Griego, iba't ibang salita po at magkakaiba din po ang kahulugan. Katulad po sa Phileo love, ang ibig pong sabihin, friendly or brotherly love. Eros love, it means romance or romantic love. Agape, unconditional love. Ngunit po sa Romans 12:10, ibang salita po ang ginamit. Ito po yung tinatawag na storge love, meaning familial love. Refers to natural or instinctual affection such as the love of a parent towards offsprings. Ang storge po is the natural love that family members have for one another. Sa lahat po ng types ng pag-ibig, storge might be the easiest to understand. It is the type of love that parents feel towards their children and vice versa. Sa mga nanay po dito, hindi po ninyo pinili kung sino or kung anong itsura ang ipanganganak ninyo. Kahit ano po ang lumabas sa inyong sinapupunan, mamahalin po ninyo yan. Ganyan din po yung sinabi ni Pablo. Kahit sinong Kristiyano yan, mayaman yan o mahirap, ministro man o simpleng manggagawa, masama man ang ugali o mabuti, inuusig ka man yan o hindi ka ibig-ibig o bago pa man Kristiyano o matagal na, dapat po ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Dahil po ang Panginoon ay hindi namimili ng mamahalin. Sabi nga ni Pablo sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, anong tayo'y makasalanan pa. Wala pong pinipili ang pagmamahal na sinabi ni Pablo. Kaya kung may pagmamahal tayo sa Diyos, mahalin din po natin ang ating kapwa at ipakita natin ito sa pamamagitan ng paglilingkuran at pagmamalasakitan sa isa't isa. Pangalawa po, at ito po tayo magtatapos. Kung nais po natin maging mataas, magpakababa tayo sa Diyos. Sa verse 27 po, sa version po ng KJV, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Greek word po for servant is doulos, meaning slave or bond servant. Si Pablo po ay madalas gumamit ng salitang ito, Paul, a slave of Christ Jesus. Ito po ay makikita natin sa kanyang mga sulat sa Roma 1:1, Philippians 1:1, Titus 1:1. Pakitignan nyo na lamang po, di ko na po iisa-isahin. Noong unang panahon po, pag ang isang tao ay alipin o nabili na po ng kanyang kapwa upang maging alipin, siya po ay laging sumusunod sa kanyang amo. Hindi siya magdidesisyon ng kanyang sarili lamang.
At lahat po ng iniutos ng kanyang amo o ng taong nakabili sa kanya ay sinusunod niya. Tayo po mga kapatid, tayo po mga Kristiyano ay nabili na sa pamamagitan ng mahal na halaga. Ano po ito? Hello? Hi! Ano po, asan po tayo nabili? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinubos po tayo ng Panginoon sa pagkakaalipin po sa kasalanan. At ngayon, na kay Kristo na. Sa Kanya tayo magpaalipin o maglingkod. Sinabi ko nga po kanina, ang alipin po ay hindi po nakakapagdesisyon ng kanyang sarili. Sa halip, ito po ay isinasangguni niya sa kanyang amo. Siya ay laging sumusunod kung ano nagpapakumbaba sa nakabili sa kanya. Dahil ganito po sa ating Panginoon at tumubos sa atin at bumili sa pamamagitan ng napakahalagang halaga, ito ay ang kanyang dugo. Alipin na po tayo ng Diyos. Huwag na tayo magpaalipin pa sa iba o sa kasalanan. Kung nais natin maging mataas sa kaharian ng Diyos, magpakababa tayo sa ating Panginoon at maglingkod sa Kanya ng buong puso. At sa ating pong konklusyon, ano ngayon ang pagkakaiba ng ugali ng tao noon sa mga tao ngayon? Number 1, ang mga tao noon ay self-centered, makasarili. Gayon din po ang mga tao ngayon, makasarili. Ang mga tao noon gusto ang mataas na posisyon, mas higit pa ngayon. Ang mga tao noon ay mataas ang tingin sa kanyang sarili. Mayroon din po ganitong klase ng tao ngayon. Akala mo kung sino kapag siya ay nasa mataas na posisyon. Ang mga tao noon ay ginagamit ang pagiging malapit nila sa nakakataas upang mapagbigyan. Ganon din po ang mga tao ngayon. Ang mga lingkod noon ay naglilingkod sa kanilang kapwa. Dapat ganon din po tayo ngayon. Ang mga lingkod ng Diyos noon ay sumunod at namatay para kay Jesus. Sana po mga kapatid, ganon din tayo ngayon. Huwag po tayong mag-focus sa kapakinabangan dito sa mundong ito o sa mga matataas na posisyon na inaalok ng sanlibutan upang wala po yung focus natin sa Diyos. Dahil ang pagiging dakila sa paningin ng tao ay dukha sa mata ng Diyos. Sikapin po natin maging dakila sa kaharian ng langit, huwag sa kaharian ng mundong ito. Tandaan po natin ito. Ang definisyon po ng tagumpay, kung tatanungin po natin ang Diyos, hindi ang kayamanan. Hindi dahil marami kang pera, malaking bahay, kotse, mga ginto, maraming damit, o maraming bansa na puntahan. Ang tunay na tagumpay ay yung kumikilala sa Diyos, nakapaglilingkod sa Kanya ng tapat, at matutong maglingkod sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi maging dakila sa mundong ito, kundi maging dakila sa kaharian ng langit at makasama sa tirahan mga banal na kung saan ay naroon si Jesus Cristo. Ang sabi sa Juan 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang sasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito
na hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sino ang dakila? Sila ang mga mapagpakumbaba sa harapan ng tao at sa paningin ng Diyos. Sila ang mga naglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa ating kapwa na mayroong pagpakumbaba at hindi pakitang tao lamang, at kung tayo ay nagmamahal sa kanila katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, kung tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa at hindi lang sa ating sarili, kung tayo ay nagpapaalipin sa Diyos, sinusunod ang lahat ng Kanyang mga utos, at kung tayo naglilingkod sa Kanya ng buong puso at walang pagrereklamo, at hindi pa kunwari lamang, isa ka o isa tayo sa magiging dakila sa kaharian ng Diyos sa langit. Naparito tayo upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life for a ransom for many. Yan po ay makikita natin sa Matthew 20:28. Sa akin pong pagtatapos, isang verse po ang iiwan ko po sa inyo. At nawa sa inyong paglilingkod, tumingo po sa inyong puso at isipan ang verse na ito. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of God. Matthew 18:4. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. God bless us all. Tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo. Tunay nga, Panginoon, napakahalaga ng pagmamahal namin sa aming kapwa. Dahil kung di namin ito ay pararanas, Panginoon, sa kanila, hindi namin sila madadala sa iyong kaharian. Lord, give us compassion, Panginoon, sa mga taong ito, sa aming mga kakakilala, sa aming mga klase, sa aming mga taong nakapaligid sa inyo. Lord, iparanas mo po yung pagmamahal na ipinaranas mo po sa amin. Upang, Panginoon, ito yung maging susi upang sila ay makakilala. I pray, Panginoon, sa mga na nasa posisyon, Panginoon, yung kapakubabaan, Panginoon, ilagay mo po sa aming mga puso. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpakita kung paano dapat kami magpakumbaba. Pinakita mo sa Panginoon, sa mga salita mo na nung hinugasan mo, Panginoon, yung kanilang mga paa, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay simbolo, Panginoon, ng kapababaang loob. Lord, I pray na maging katulad din kami, Panginoon. Ipakita mo po sa amin, Panginoon. Ipadamo, Panginoon, yung kapakumbabaan. At huwag, Panginoon, yung pagpataas ang manatili sa amin puso. Lord, nawa yung mga katotohanan ito ay ilagay mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, makikita po ito sa 1 Thessalonica 5:18 at magpasalamat kayo kahit na ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Sa nagdaang bagyo, marami ang naapektuhan maski na tayo na nasa loob ng ating simbahan. Sa ating pagkakaloob ng handog na galing sa ating mga puso, samahan natin ito ng pasasalamat dahil sa kahit anong bagyo o trahedya na dumaan sa atin ang kapangyarihan
kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas at nagkabay sa bawat isa. Maraming salamat. Pag-pray po natin yung mga handog. Maraming salamat po Panginoon sa mga handog po ng mga Panginoon, gamitin mo po ang mga handog nito sa pagpapalagpan ng inyong iglesia. At yung mga nakapagbigay at hindi po nakapagbigay Panginoon, gabayan mo po sana ang kanilang mga anak buhay upang makapagbigay po at maipalik po sa iyo ng buong puso ko. Inyo po ibinigay sa amin. Ito po ang salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at ngayon naman pa isasagawa natin ang gawain ng finance. Ang limang piso mula sa ating mga puso na makatutulong sa paggawain ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Niya ako po ang lahat na tumulong para sa ating closing song. Awitan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
sa isang malayang pagpupuri, pagsamba. Salamat sa iyong mga salita na Lord aming napakinggan. Dalangin ko po Lord, ito po ay aming patuloy na isa puso, isa buhay. Dalangin ko po Lord sa umaga po ito. Bigyan mo po Lord ng kapayapaan, ng kaisipan, ang puso ng aking mga kapatid. At sa kabila Lord ng mga nangyari, yung mga nasira nilang mga gamit, Panginoon. Dalangin ko po Lord, muli mo pong ibalik, Panginoon. Muli mo pong pagpalain ang iyo pong mga anak. Yaman din lamang na sa iyo po nagmumula ang pagpapala. Dalangin ko po Lord na muli nilang maibalik, mapundar, Panginoon, yung mga nawala, mga nasira, Panginoon. Dumadalangin po ako Lord ng iyong patuloy na pagkalinga, patuloy na pag-iingat sa aking mga kapatid. Patuloy mo po silang patnubayan. Patuloy mo po silang samahan. At muli sa isang linggong aming tatahakin, Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, at paunahan. Na ang iyong pag-iingat, ang pagpapalago mo po sa aming pananampalataya ay patuloy po namin maranasan na masumpungan mo kami na patuloy na gumagawa, sumusunod sa iyong kalooban. Sa sandali po ito, Diyos, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyo pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus, at ang patuloy ng pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace forever. I bless you, God.